Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Narito na naman po tayo sa ating programang Health Justice Talks. At ngayong hapon, napaka-importante ulit ng ating topic, Kasi ang youth advocacy naman on tobacco control ang gusto nating pag-usapan. Paano nga ba nakakapag-participate yung mga kabataan on tobacco control or yung paglaban sa mga sa tobacco industry at pag-promote ng smoke-free at saka vape-free environment. Ang aking guest ngayong araw na ito ay isang matagal ng advocate on tobacco control at ikwento niya ngayong hapon yung kanyang transition from being a part of an organization to being an officer. Nagmamanage na siya ng project ngayon on tobacco control. Kaya naman, please welcome Judy De Los Reyes. Magandang araw, Attorney Ben, at sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa Health Justice Talks. Okay. Magandang araw, Judy. Sabi ko kanina, dapat masubaybayan ng ating mga tagapanood at tagapakinig yung transition, yung pag-develop mo at pag-grow bilang tobacco control advocate. Paano nga ba nagsimula ang isang Judy De Los Reyes doon sa kampanya on tobacco control? Well, nagsimula yan 5 years ago nung ako po ay connected pa sa government agency na meron ding tobacco control unit. So, after matapos ng project na yon, ay ako naman po ay nag-transition naman sa isang non-government organization which is Health Justice. And from then on, nag-start na rin yung medyo mas, mas passionate na advocacy on tobacco control. No. Ano yung ibig sabihin sa mas passionate? Dahil anong involvement mo na ngayon on tobacco control advocacy? Sa Health Justice, nagsimula ako as an admin officer. Then, binigyan ako ng HJ ng pagkakataon na mas ma-expose pa sa advocacy through their projects at kasama na rin dito yung pag-involve nila sa akin sa Young Ambassadors Training which was held in 2022. Itong Young Ambassadors Network Training ito ay training kung saan binibigyan nila ng pagkakataon ang mga kabataan na tulad ko, kabataan na kagaya natin, upang mas lalong maging engaged sa tobacco control advocacy. So, ang HJ ang nagbigay ng magandang pagkakataon kung bakit ngayon ay mas passionate tayo sa tobacco control advocacy. No, parang maganda yung sinasabi niya on Young Advocates Training. Networking ito, saan ba ito ginanap at ano yung experience mo dun sa Young Advocate Training na ito? Well, ang Young Ambassadors Network Training on Tobacco Control, ito ay ginanap sa Istanbul, Turkey, kung saan isa ako sa mapalad na napili ng Campaign for Tobacco Free Kids upang makasama sa kanilang Young Ambassadors Training on Tobacco Control. Di ba? Advocate lang po yan ng tobacco, hindi naman lang, Advocate, pagiging Young Advocate on Tobacco Control, at nagkaroon siya ng chance na lumipad sa ibang bansa at ma-expose on tobacco control. So mainly, ano yung ginagawa nung Young Ambassadors at mga advocate on tobacco control or Y4TC, yun yung sinabi na kwento mo sa akin kanina. Okay. So a brief background lang about Global Youth for Tobacco Control. Ito yung resulta noong Young Ambassadors Training. So ang Global Youth for Tobacco Control, it is a network, it is an alliance kung saan yung 17 country members ng Y4TC ay nagsusuportahan sa kanya-kanyang tobacco control programs and initiatives. Kagaya ngayon, ang Y4TC ay kasalukuyang sinusuportahan ang tobacco control bill ng South Africa, ng Kenya. So, yun yung aming ginagawa. Aside dito is, bilang ako na napili din as a campaign coordinator for Philippines ay nagkakampanya din kami. Ginagamit namin yung social media platform to not just to increase our presence but to amplify our stand against tobacco industry. At lately nga, nakita kita sa programa ng World Health Organization. Kasama na po si Judy doon, sa mga panauhin ng World Health Organization para ma-share yung experience niya sa tobacco control. So sa tingin mo, Judy, gaano ka-importante ang kabataan sa kampanya laban sa tobacco? Yeah. Mahalaga ang mga kabataan sa kampanya natin laban sa mapamuksa, harmful na produktong ito ng tobacco. Dahil una, mas tayo ay pinakikinggan na ngayon.
mas may boses na tayo at mas pinakinggan tayo ng ating mga legislators. And ikalawa is napaka-creative natin, no? Marami tayong paraan upang mas ma-amplify din yung ating kampanya on tobacco control. Kung kaya ako din, on my own effort din, ay patuloy din na bumababa sa mga kabataan to spread awareness and inform them not just only about the harmful effects of these products, but also kung paano rin dinaraya, no, ng industriyang ito ang mga kabataan at hinuhook sa kanilang mga mapaminsalang produkto. So, importante talaga yung role ng mga kabataan, no, sa tobacco control. Lalong-lalo na, kayo ay very active sa social media, no? Ano naman yung role ng social media sa inyong campaign? Dahil, of course, if you engage with the youth, kung nasaan sila, no? Kung saan mo sila mahahanap, doon tayo mag-engage. Anong role ng social media sa inyong campaign? Okay. Ang social media ngayon, unlike few years back, no, hindi siya ganoon kumbaga parang nakikita pa lang natin ang social media noon na kung saan magpo-post lang tayo ng mga photos sa mga nangyayari sa buhay natin. Ngayon, in social media, napakabilis ng pag-spread ng information. At yun yung nakita namin na napakagandang opportunity upang mas maipalaganap din yung advocacy ng Y4TC. And that is through social media. And we are present sa social media, sa Twitter, sa Instagram, and sa Facebook. So, ano naman yung call to action ng Y4TC sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Anong pwede nating panguling mensahe siguro sa ating mga taga-subaybay? Okay, sa mga kabataan dito sa Pilipinas at sa saan ka man sa mundong ito, bilang isang kabataan, napakahalaga ng boses mo. Lalo na kung ikaw ay mas concerned sa iyong kalusugan at mas pinahahalagahan mo ang iyong future. Gaya nga ng napapakinggan ko na mensahe mula sa aking paboritong pastor, sabi niya, sandali lang tayong bata, mahabang panahon tayong matanda. So, habang tayo ay bata, gamitin na natin yung boses natin, lalo na dito sa tobacco control advocacy, upang protektahan natin yung ating mga susunod na henerasyon. And we can do a lot of great things, lalo na ngayon na mas marami tayong platform, hindi lang social media, mas marami tayong mga pagkakataon na hindi lang natin may papamala sa ating talento, but through our talent, we were able to spread the right information, even yung katotohanan about dito. Sabi nga nila, katotohanan magpapalaya sa atin. Nako, kita nyo naman, no, na napaka malaman ng mensahe ni Judy sa atin, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, no, yung kahalagahan at paano makakapag-participate yung mga kabataan sa ating campaign, ano. Bilang panguling mensahe, paano kaya makapag-participate ang ating kabataan? Meron po ba kayong mga social media accounts na pwede nilang ma-follow para pakipag-engage doon sa kampanya? Yes. So again po, maraming salamat po sa Health Justice for giving us the platform, for inviting us here sa Health Justice Talks. Don't forget to visit our social media pages. We are very much active. No? Makikita niyo yun sa inyong mga screen. Okay, we are very much active in Facebook, Twitter, and Instagram. Just search Global Youth for Tobacco Control or simply at Y4TC Network. Okay, maraming salamat, Judy. Baka may gusto kang batiin or... Of course, binabati ko yung mga members ng Global Youth for Tobacco Control sa mga kaibigan natin sa South Africa, sa Bangladesh, sa Indonesia. Hello sa inyo, kaway-kaway. Napaka-global talaga ng GY4TC. Ano? So, thank you very much, Judy. At isa na naman pong edisyon ng Health Justice Talks ang ating napanood. Maraming salamat po sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig sa ating podcast. Kami po ay magbabalik sa isa namang edisyon sa susunod na pagkakataon. Thank you very much. Thank you very much.